serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa mahalagang balita, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ipinakitang katapangan ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF kasabay ng pangunguna sa Day of National Remembrance for the heroic sacrifice of SAF 44. Ang paggunita sa sakripisyo ng SAF 44 ay ginanap sa Silang Cavite nitong Huwebes, Enero 25. Para sa taong ito, ang Day of National Remembrance for the Heroic Sacrifice of SAF 44 ay mayroong tema na Valiant Men with Unparalleled Devotion to God, Country and People, a Blessing to a Victorious Nation. Ang Day of National Remembrance for the Heroic Sacrifice of SAF 44 ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 164 na nagdedeklara sa ika-25 ng Enero bilang isang araw upang kilalanin ang sakripisyo ng SAF 44. Narito naman ang kabuuan ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. 9 years ago, 44 brave men died without seeing the dawn of peace bloom on the land their blood made hallow. Today we remember their heroism and honor the sacrifice that they have made. It is a debt that we will never be able to fully pay, no matter how we try it with deeds to prove that they have not died in vain. It remains an obligation that we will never extinguish, no matter how often we give meaning to their valor. So how do we pay homage to these brave men, whose gallantry no memorial can fully capture, whose courage no words can fully extol? It is by working tirelessly to realize their dreams for their families, for their children, for their comrades, for the people. It is now up to us who live, who benefited from their full measure of devotion to duty, to build a kinder and gentler society, wherein those they have left behind can live in peace and prosperity. That is the mission that they have left us to pursue when they did not return from their last patrol. In their last hours, in that place of honor, we can draw many important lessons. The lessons such as to put nation before self, to display courage under fire, to resolve to forge ahead, to never give up. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor
if we cede our territory to those who would trespass upon it. Although fighting machines they were not apostles of permanent war. They were warriors for peace who wanted to see the day when swords were pounded into plowshares. Let us work towards that day. To the loved ones of these heroes, we know that 9 years after that fateful day, no words can fully ease the pain that I know you still feel. I can only hope that you can find comfort knowing that a grateful nation, still nursing a wound in their hearts, feels deeply and as much. To the comrades in arms of the brave 44 who wear the insignia of the departed, honor their memory by never letting down the flag that they fought for. Be worthy stewards of their devotion to duty, their fidelity to the oath, and their love of country. Be the patriots and professionals who are driven by the same fearlessness and fortitude that the SAF 44 had shown. My countrymen, the defiant stand of the brave 44 still echoes today. It is a clarion call for unity and action against any challenge that we might face. Let our reverence for these men be always accompanied by a deeper reflection, so we too can summon the fight in ourselves to build a better future for our nation. Huwag natin pababayaan ang kapayapaan na kanilang ipinaglaban. Sa pagpupugay sa SAF 44, patuloy tayong magsisikap tungo sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang SAF 44. Mabuhay ang Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit na dapat maipaalam mabuti sa publiko ang bisyon ng bagong Pilipinas na itinataguyod ng administrasyon. Ang detalye ng balitang ito, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nagpatawag ng meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong matiyak na maipapaalam mabuti sa mamamayan ang bisyon ng bagong Pilipinas na itinataguyod ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, mahalaga na mabigyan diin ang importansya ng komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at ng publiko upang ganap na maunawaan ang konsepto ng bagong Pilipinas. Kaugnay nito ay nagpresenta naman si Presidential Communications Office Senior Undersecretary Cesar Chavez ng ilang mga rekomendasyon sa mga miyembro ng gabinete kung paano magiging tagapagtaguyod ng bagong Pilipinas sa kanilang mga departamento. Layo nitong gawing tuloy-tuloy ang mga programa na susukatin ng progreso buwan-buwan at kikilalanin ang outstanding performance. Ginawa ang special cabinet meeting bago ang nakatakdang formal na paglulunsad ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Enero 28 o ngayon darating na linggo. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, sa harap ng malalang lagay ng trapiko lalo na sa Kalakhang, Maynila, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda at epektibong transport system ang nakikita niyang remedyo para dito. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na batid niya ang problema tungkol sa usad-pagong na lagay ng trapiko at ayaw na aniyan niyang makadagdag dito. Nakakahiya nga, sabi ng Pangulo, na kailangang huminto ang lahat kapag daraan ang kanyang convoy, kaya't sinisikap niyang maiwasan ang ganitong mga senaryo. Saklaw sa magandang sistema ng transportasyon, ayon sa punong ehekutibo, ay ang pagdaragdag ng mga ferry station sa Pasig River na sasailalim sa rehabilitation. Mayroong 13 istasyon ang buong ferry network na nagsisimula sa Escolta sa Binondo, Manila hanggang sa istasyon ng Pinagbuhatan sa Pasig.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pamahalaan walang itinatago at sumusunod sa itinatakda ng batas. Ito ay ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Walang itinatago ang pamahalaan, transparent ito at sumusunod sa itinatakda ng batas. Ito ang bibigyan diin ni DILG Secretary Benhur Abalos sakaling makapulong si UN Special Rapporteur Irene Khan na nasa Pilipinas ngayon upang i-assess ang human rights mechanism ng bansa, maging ang freedom of opinion at expression ng mga mamamayan nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na hindi pa niya nakakausap si Khan. Ibang opisyal anya ng DILG ang haharap sa UN Rapporteur kung saan matatalakay ang usapin sa anti-terrorism, LCAC at iba pa. Ngunit sakali magkaroon nito ng pagkakataon na makapulong si Khan, bibigyan din ito na isang demokratikong bansa ang Pilipinas. Wala po tayong tinatago. We will be transparent as we are. We are a democratic country. We follow all the law here. No? Ganun po ang, if ever, ganun po magiging discussion. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, welcome kay Senador Bongo ang posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Partikular ang naging pahayag ng Pangulo na hindi tutulong ang gobyerno sa anumang investigasyong gagawin ng ICC sa bansa. Ayon sa Senador, malinaw ang naging pahayag ng Pangulo na hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Sinabi pa ni Senador Go na makailang beses na nitong ipinupunto na tanging ang korte lamang ng Pilipinas ang maaaring lumitis kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung mayroon man itong pananagutan. Ito rin naman aniya ang posisyon ni dating Pangulong Duterte na handang harapin ang anumang kaso laban sa kanya basta't ito ay sa loob ng korte ng Pilipinas. Para kay Go, hayaan na lang na Pilipino ang humusga sa naging pamamalakad noon ni dating Pangulong Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, rehabilitasyon ng Bustos Dam nagpapatuloy ayon sa National Irrigation Administration o NIA. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang rehabilitasyon ng National Irrigation Administration o NIA sa Angat After Bay Regulator Dam o mas kilala bilang Bustos Dam. Kabilang sa pinakabagong development ang pag-i-install ng rubber gate sa dam na tugon sa naitalang pinsala sa rubber gate number 5 noong 2020. Ayon sa NIA, agad nakipag-ugnayan ito sa mga LGU at Irrigators Association para maresolba ang aberya at masigurong hindi maapektuhan ang pagsusupply nito sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Bago naman ang pagkakabit ng bagong rubber gate, nagsagawa pa ang NIA ng inflation at leak testing upang masiguro ang structural integrity nito. Bukod dyan ay nagpapatuloy rin ang pagpapalit ng iba pang rubber gate sa dam. Oras na makumpleto yan ay inaasahang aabot sa higit 20,000 magsasaka mula sa Bulacan at Pampanga ang makikinabang sa mas maayos na irigasyon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, policy setting ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 6.5% mananatili ng mas matagal pa ayon kay BSP Governor Ellie Remolona. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Mananatili ang policy setting ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa unang bahagi ng taon ayon kay BSP Governor Ellie Remolona. Sa isang panayam, sinabi nito na hindi posible na magkaroon ng rate cut ngayong February 15, 2023. Paliwanag ni Remolona, ito ay dahil ang inflation forecast para sa taon
taong 2024 ay mas mataas pa sa 2 to 4% target ng economic managers. Mula May 2022 hanggang October 2023 ay tumaas ng 450 basis points ang borrowing cost na nagdala sa 16-year high of 6.5% upang makontrol ang epekto ng mataas na inflation. Ayon naman kay BSP Deputy Governor Francisco Daquila, mananatili ang kasalukuyang policy rate na 6.5% nang medyo mas matagal pa bunsod ng evolving upside risk to inflation gaya ng epekto ng Red Sea crisis, domestic labor condition to price pressure at epekto ng El Nino phenomenon. Base sa datos ng BSP, tumataas ng 0.02 percentage point ang inflation tuwing tagtuyot dahil sa epekto nito sa mga produktong agrikultura. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senado planong maghain ng petisyon sa Korte Suprema o sa Commission on Elections upang itigil ang pagtanggap ng poll body ng mga pirma para sa People's Initiative. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Balak ng Senado na maghain ng petisyon sa Korte Suprema o sa Commission on Elections o COMELEC para itigil ang pagtanggap ng poll body ng mga pirma para sa People's Initiative kaugnay ng isinusulong na charter change o CHACHA. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, meron ng justiciable controversy o merong batayan para questionin ang mga nakalap na pirma para sa PI. Binahagi ni Pimentel na meron na silang planning session na gagawin sa weekend kaugnay ng paghahain ng petisyon at finishing touches na lang ang kulang nila. Git ng Minority Leader, dapat nang tumigil ang COMELEC sa pagtanggap ng mga pirma para sa PI lalo't hindi naman nila alam kung sino ang naghahain nitong mga signature sheets. Pinunto pa ng mambabatas na sinabi na ng Korte Suprema na hindi naman sapat ang batas ngayon tungkol sa People's Initiative kaya walang katwiran na tumanggap ng mga pirma ang poll body. Sinabi pa ni Pimentel na simpleng pag-amyenda lang sa batas ang diwa at batas ngayon tungkol sa People's Initiative. Pinahayag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na makakatulong itong mga pinunto ni Pimentel para sa kasong ihahain ng mataas na kapulungan. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat nang mamagitan sa sagutan ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa charter change. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Panahon ng mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hindi pagkakasundo ng Kamara at Senado kaugnay sa charter change. Ayon kay Albay 1st District Representative Ed Salagman, kailangan ma-resolve ito upang mas makatutok ang dalawang kapulungan sa mas mahalagang issue sa ekonomiya, food security, pagtaas ng presyo ng bilihin, misinformation at ang pagigipit ng China sa West Philippine Sea. Gate pa ni Lagman na Korte Suprema ang dapat magpasya sa isang formal na kaso kung dapat bang bumoto ng hiwalay o magkasama sa ilalim ng Constituent Assembly at hindi na anya dapat makisali ang mga grupo na may lihim namang motibo. Una na naglabas sa manifesto ang 24 na senador na kumukontra sa ikinakasang People's Initiative upang maisulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Una naman ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na nasa kamay na ng COMELEC ang pag-validate na naturang mga pirma para sa isinusulong na PI. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pamumuno sa Multinational Counter-Piracy Task Force, isinalin ng Philippine Navy sa Brazilian Navy. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Leo Sarne.
Formal na isinalin ni Philippine Navy Captain Mateo Carrido ang kanyang tungkulin bilang commander ng Counter-Piracy Task Force o CTF-151 kay Brazilian Navy Rear Admiral Antonio Braz de Souza. Ang change of command ceremony ay sinagawa sa United States Navy base sa Bahrain. Matagumpay na pinangasiwaan ng Philippine Navy team na binubuo ng 7 opisyal sa pamumuno ni Captain Carrido ang CTF-151 mula na mag-take over sila sa Republic of Korea Navy noong August 21, 2023. Ang CTF-151 ay binubuo ng mga opisyal at tauhan ng Combined Maritime Forces o CMF member countries na kinabibilangan ng Australia, Brazil, Bahrain, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Oman, South Korea, Spain, Singapore, Thailand at Turkey. Pinuri at pinasalamatan ni CMF Deputy Commander Commodore Mark Anderson ng Royal Navy si Captain Carrido at ang kanyang Philippine Navy staff sa kanilang dedikasyon, profesionalismo at kahusayan sa pamahala sa CTF-151. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 3,000 tricycle drivers at operators sa lungsod ng Batak binigyang tulong ng Metro Ilocos Norte Council. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. 3,000 at tricycle drivers can operators iti syudad ti Batak. Tinaykan ti fuel assistance long sleeve sweater ken kalugong manipod iti Kapitolyo Provincial. Ti nasaong inisyatiba ket gapoy tagtultuloy nangato a presyo ti gasolina nga isut ti kang runa na karit kadagitoy. Segon ken ni Mayor Albert Chua at ti nasaong programa ket subsuportaran iti lokal a gobyerno. Taton kasta ket sa pasap a makalakam ti benepisyo ken nayon pa yan a paggasolina dagitoy amang mangged iti syudad ti Batak. Ti nasaong distribution ket indaulwan iti Metro Ilocos Norte Council kas paset iti tinawon na suportada iti sektor ti transportasyon namuan at tinasong bilang ket isu ti kabukla na bilang dagiti agpaspasada at tricycle iti syudad ti Batak. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, programa laban sa malnutrisyon patuloy na pinapatibay ng lokal na pamahalaan ng Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nang ipaay ti lokal a gobyerno ti Bacnotan, La Union iti manok ken feeds iti 30 a pamilya nga adan iti children with special nutrition needs. Personal nga inpaay daytoy the Mayor Divine Fontanilla, Vice Mayor Francisco Fontanilla ken the dumapay nga opisyalas. Indaulwan ti Municipal Nutrition Action Office ken Municipal Agriculture Office tinaangay a programa. Nang isayang katpay ti lokal a gobyerno iti orientation kadagiti naganak para iti production ti free range chicken. Daytoy katap no masurwan dagiti naganak no kasano apaadwan dagiti tarakanda a manok. Tarigagay ti programa nga agtultuloy a maparmag ti malnutrisyon iti ili ti Bacnotan, La Union. Imunan ang nangipaay ti lokal a gobyerno iti tulong kadagiti pamilya nga addaan iti malnourished nga ubing. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo.
Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, imbakan ng mga armas ng New People's Army o NPA sa Eastern Samar na tunton ng otoridad sa tulong ng dating rebelde. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinaagi ang paggiyahin dati rebuilding nga binalik na apyo ng gobyerno na itultulan ng mga otoridad ng First Eastern Samar Police Mobile Force Company kung ESP-MFC ang taguanin mga armas sa New People's Army. Hasityo Kasapa, Barangay Dinigpian, Bungtan Dolores, Eastern Samar, hanaglabay nga Enero 21, hini nga tuig. Sigon kan Police Lieutenant Colonel Joel Yanza, Force Commander haton nasabi nga Mobile Force Company. Laki padton mga armas nga ira na rikupo ang moinduha nga rifle grenade, usa nga hand smoke grenade, usa nga fragmentation grenade, upat nga short magazine, usa nga long magazine hin caliber 5.56 rifle, usa nga caliber 38 nga revolver ngan mga bala. Sigon pa kan Yanza, hapag kaya na ang mga FR in kasugbong nahan gobyerno, hapag malapukanan na nihibilin nga pwersahan in PA ha probinsya. Kasumpay hini na nanawagan hiya ton iba pang rebelde nga magkalugsong na. Karawato na ni ginaopresar nga tsansan gobyerno agud makapanginabuhin normal nga upod an ira pamilya. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalo sa Belizar para Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang Sogod. 367 traffic violators huli sa ikinalat na checkpoint sa Southern Leyte. Alamin natin ang buong ulat mula kay Ria Mikate. Wala nakalusot ang mga badlungong motorista sa Lainaw Subgat Checkpoint Operation nga gipaygayon sa mga sakop sa 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company kung 2nd SLP MAPC sa malungsod nga sakop sa Pacific ug Panaon area sa Southern Leyte. Sa impormasyon ni nakuha sa Radyo Pilipinas kang Patrolwoman Riza Magamo, niabot og 367 ka malapason sa balaod trapiko ang nasikop silang usa ka semana nga operasyon gikan Enero 15 hangtod Enero 21 ning tuiga. Sa maong gidaghanon 367 ka buok ang naisyon og citation ticket samtang 28 ang nahatagan og temporary operators permit kadunay mas bugat nga multa. Kasagaran sa nadakpan ni Lapas Republic Act 10054 o mas nailhan nga Motorcycle Helmet Act of 2009, walay rehistro o di ka-expired ang registration sa motor o dili usab lisensyadong driver. Subli ang pagpahinumdom sa mga magmaneho nga striktong tumano na ang gisugyot sa balaod aron dili makinidtakpon og mamultahan. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Institutional Development Plan para sa itatayong City College of Cagayan de Oro pasado na sa City Council. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Ang pag-adapt sa Institutional Development Plan for 2024 to 2029 sa 20th City Council gikalipay sa kadaguan sa City College of Cagayan de Oro. Ang IDP mo ay magsilbing gabayan nga makabot ang gitingwang pagtukod sa City College of Cagayan de Oro alang sa mas malambuon nga kaugmaon sa kabataan pinagi sa edukasyon. Ang IDP usa sa mga rekisito sa Commission on Higher Education alang sa Institutional Recognition subay sa Memorandum No. 18 Series of 2022. Kurosong technical vocational ang libreng kai-offer sa City College of Cagayan de Oro, ilabi na sa construction ug tourism sector. Subala pa ni Jerome Torres, Vocational School Administrator, nga dili nila biyaan ang ilang mga estudyante hangtod sa panahon nga maplastar na kini sa pagtrabaho gumikan kay nakatap usab sila sa nagkadaiyang kumpanya dinhi sa Cagayan de Oro. Dugang pa ni Torres nga ang City College usa ka dakong suporta sa lokal nga kagamhanan nga ang tubong mao ang maayong kaugmaon sa kabataan. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG sa Kanlurang Mindanao nagpulong para paigtingin ang kanilang external defense operations sa rehiyon. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Leslie Cubol. Nagtigong baguhay pa lamang ang tagas nga mga opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas ug sa Philippine Coast Guard sa Kasadpang Mindanao aron paligunon ang ilahang external defense operation sa riyon. Kininunot sa malabposo nilang kampanya batok sa terorismo ug insurhensya sa nagkadiang mga lugar sa habagatan ug Kasadpang Mindanao. Nasairan nga nagtagbo sila si Brigadier General Taharuddin Piang Ampatuan, Deputy Commander for External Defense Operations sa Western Mindanao Command, o Commodore Marco Antonio Hines, Commander sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, aron tukion ang mekanismo o mga estratehiya alang sama sa ligong External Defense Operations sulod sa ilang jurisdiksyon. Kini may kalabutan sa planong pagpaligon sa ilang operasyon aron hingpit nga kapanalipdan ang soberenya sa nasod o maprotektahan usab ang teritoryo sa Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, Giniakan Festival sa Baroy, Lanao del Norte muling isinabuhay matapos ang COVID-19 pandemic. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mibalik ang Giniakan Festival sa lungsod sa Baroy, Lanao del Norte human sa upat ka tuig tungod sa COVID-19 pandemic. Gipahigayon kini pinaagi sa Invitational Street Dancing and Showdown Competition niadtong Enero 18 dungan sa pagpasidungog sa patron sa Baroy, ang Senior Santo Niño. Gisamutan kini sa upat ka contingents din ang Lanao del Norte National Comprehensive High School maoy nakadaog isip champion ug giila isip Best Festival Queen din nakakuha kini og 100,000 pesos. Samtang nakadawat og 75,000 pesos ang linamon isip first runner up, 50,000 pesos alang sa Santo Niño Academy of Baroy Incorporated isip second runner-up ug 20,000 pesos nga consolation prize alang sa Lanao del Norte. Ang giniakan nagpasabot sa paagi sa paghulma sa yutang kulonon o clay aron himong palayok, kaldero ug uban pa. Dailhan ang lungsod sa Baroy nga clay town sa lalawigan sa Lanao del Norte tungod kay aduna kining mga deposito sa yutang kulonon ug ang uswagon nga industriya sa ceramics o ceramika. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Plano ngayon ni Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o SAA PIEA o siya PEA Secretary Frederick Go na gawing mas simple ang rekisitos at bawasan ang gastos sa pagsasapubliko o public listing ng mga negosyo o kumpanya upang itulak ang capital market ng Pilipinas. Sa ginanap na Economic and Ease of Doing Business briefing ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, sinabi ni Go na ilang reforma ang inaasahan upang himukin ng mga kumpanya para magpalista sa Philippine Stock Exchange o PSE.
Ipinagmalaki ng economic czar na nakakasabay na ang Pilipinas sa global at regional market sa larangan ng settlement cycle na mas pinaiksi. Sa bagong patakaran, kinakailangang tapusin ng mga investor ang kanilang transaksyon ng hindi lalampas sa 2 araw. Bukod sa bawas na sa oras ang buyers at sellers sa settlement default risk, nakakadagdag pa ito sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Nitong katapusan ng nakaraang taon, nabawasan din ang bilang ng araw sa pagproseso ng Initial Public Offering o IPO sa 45-day timeline pagdating sa revenue at processing ng registration statements. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi aasa ang pamahalaan sa pagpapataw ng mga bagong buwis upang makamit nito ang target revenue ng bansa ngayong taon. Sa halip tututukan nito ang pagpapahusay ng collection efficiency sa Bureau of Internal Revenue o BIR at sa Bureau of Customs o BOC, ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto. Sa isang pulong balitaan sa BOC, ipinunto ni Recto na mahirap ang paglilikha ng 4.3 trillion pesos revenue target ngayon ng bansa. Magmumula ang kalakhan ng tax revenue sa halagang 3.5 trillion pesos sa BIR, habang 1 trillion pesos naman ang inaasahang makokolekta ng BOC. Halos 300 billion pesos naman ang magmumula sa Bureau of the Treasury. Ani Recto, bagamat suportado nito ang ilan sa mga reforma sa pagbubuwis na ipinanukala ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno, kasalukuyan pang nililinang ng DOF ang iba. Paliwanag nito, kinakailangan pang iangkop ito sa inflationary environment dahil ang pagpapataw niya ng mas malaking buwis ay magiging inflationary rin. Isa na rito, ani Recto, ang Road Users Tax Bill na ay layuning magbigay ng sapat na pondo para sa pagmamantine ng national at provincial roads at tugunan ng air pollution para sa mga motor vehicles. Pagbibigay diin ni Recto, binabago nila ito dahil masyadong mahal ang ibinabayad ng mga motorista rito. Bukod sa excise taxes at VAT o value-added tax sa krudo, mayroon ding excise taxes, duties at VAT sa mga sasakyan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng mga local hog raisers sa mga consumer na sapat ang supply ng karne ng baboy sa kabila ng bawas sa swine inventory ng bansa matapos ang halos 5 taon na laban sa African swine fever. Sa isang panayam, inamin ni Rolando Tambago, presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, na patuloy pa ring apektado ng ASF ang produksyon ng baboy at wala pang bakuna. Ngunit ani Tambago, naman ang puwang sa pagitan ng domestic production at consumer demand, tinutugunan naman ng saganang pork importation at inaasahang magpapatuloy ang trend na ito hanggang makalikha na ng bakuna at ilabas ito sa publiko. Anya, babuyan sa bakuran ang pinakaapektado ng impeksyon dahil wala silang kakayanan upang mamuhunan sa mahal na biosecurity. Paliwanag ni Tambago, bagamat hindi airborne ang ASF virus, maaari itong maipasa sa pamamagitan ng daga, domestic animals, ibon at tao. Hindi rin naman ligtas sa mga commercial piggery, ngunit mas maayos pa rin ang lagay ng mga ito dahil kaya nilang iwasan at pangasiwaan ang outbreak. Matatanda ang kinumpirma ng Department of Agriculture o DA ang unang ASF outbreak noong July 2019 at simula noon, mayroong 72 outbreak na sa 82 probinsya ng bansa batay sa tala noong katapusan ng 2023. Kaugnay nito, pinalawig pa lalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mababang Most Favored Nation o MFN tariff rate sa piling mga produkto, kasama na ang karne ng baboy sa ilalim ng Executive Order No. 10 hanggang December 31, 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Balitang PBA muna tayo. San Miguel Beermen at Magnolia Chicken Templados Hot Shots kapwa nakuha ang 1-0 lead sa pagsisimula ng PBA 48th Season Commissioner's Cup Semifinals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Ang recaps ng mga laro mula kay Aaron Bayato ng RP2 Sports. 1-0 advantage ang kapwa na ibaon ng San Miguel Beermen at Magnolia Chicken Templados Hot Shots sa naging panimula ng PBA 48th Season Commissioner's Cup Semifinals kagabi sa Araneta Coliseum. Na-overcome ng Beermen ang Never Say Die rally ng Barangay Ginebra para makuha ang Game 1 92-90 sa pangunguna ni CJ Peras na nagtala ng 26 puntos, 5 rebounds at 3 na assists. Nanaig naman ang top-seeded na Hot Shots kontra sa Phoenix Super LPG Fuel Masters. The score ng 82-79, naging production ni Magnolia Import na si Tyler Bay na may 23 points, 10 rebounds at 2 assists. Sa Biyernes tatanghalin ang Game 2 ng Best of 5 semifinals na idadaos sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Mula sa RP2 Sports, Aaron Bayato nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagtibay ng Rain or Shine ang kanilang koponan kung saan pinapirma ng extension ang mga kontrata ng mga bata at talentadong manlalaro na sina Santi Santillon at Anton Asistio. Ayon sa Elasto Painters Management, pumirma si Santillan ng 3 taong extension habang si Asistio naman ay pumirma ng 2 taong extension. Ang pagpirma ng kontrata ay kasunod ng magandang performance ng koponan sa Commissioner's Cup ng PBA kung saan umabot sila ng quarterfinals sa pamamagitan ng 6 na sunod-sunod na panalo pagkatapos ang malamyang 0-5 na panimula sa elimination round bago sila patalsikin ng San Miguel Beermen. Nag-average si Santillan ng 11.8 points, 4.8 rebounds at 1.3 steals para sa Rain or Shine itong komperensya. Nag-average lamang si Asistio ng 2.7 points, subalit nananatili pa ring isa siya sa mga inaasahan ng Elasto Painters off the bench, lalong-lalo na pagdating sa 3-point range. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanguna na naman para sa Strong Group Athletics si UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kiambao sa kanilang pinakahuling panalo sa 3rd Dubai International Basketball Championship na kasalukuyang ginaganap sa Al Nassr sa Dubai, United Arab Emirates. Nakagawa ng 20 puntos, 4 na rebounds at 1 steal ang 6'6" De La Salle University star sa panalo ng Team Pilipinas laban sa Beirut Club 95-73. Sinabi ni Kiambao na special ang ika-4 na sunod-sunod na panalo ng Strong Group lalo na't nasa maganda silang posisyon para makapasok sa quarterfinals. Pinaramdam kaagad ng Strong Group ang kanilang presensya sa simula ng laban kung saan nakapagtala ito ng 15-5 run mula sa mga score ni na Dwight Howard, Kiambao at Allen Liwag, pati na rin ang 3 free throws ni Jordan Heading. Nakaambag naman si Mackenzie Moore ng 19 na markers, 8 assists at 5 rebounds, si Heading na nagtapos ng may 15 puntos, JD Kagulangan sa nagawa nitong 12 puntos at 6 assists at si NBA champion Howard na may 11 puntos at 9 na rebounds. Subalit umalis si Kagulangan sa laro pagkatapos magtamo ng leg injury. Buti na lamang at andyan si Kiambao na ngayon ay may averages na 19 na puntos, 4 na rebounds at 2.3 assists sa loob ng 4 na laro para pangunahan ang Strong Group kontra sa kanilang susunod na kalaban na Libya.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, hindi makapaniwala ang kapamilya actor na si Anthony Jennings sa mainit na pagtanggap ng madlang people sa tambalan nila ni Maris Racal. Usap-usapan lang naman kasi ang love team ni na Anthony at Maris sa hit TV series na Can't Buy Me Love sa ABS-CBN na pinagbibidahan ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Bukod sa Don Bel, laging inaabangan ng mga manonood ang mga eksena ni na Anthony at Maris na gumaganap bilang Snoop at Irene Chu o mas kilala sa tawag na Snoop Rin. At ito may sinabi si Anthony tungkol sa pag-ship sa kanilang dalawa ni Maris. Eto, pakinggan natin ang panayam kay Anthony ng programa Magandang Buhay noong January 23. Well, kay Maris naman, siniship as love team daw, sabi nila. Pero kami naman, respect naman namin yung isa't isa, yung relationship ng isa't isa. And katulad din ng Bongkas, maganda naman yung relationship namin. At syempre, super thankful din ang aktor kay Maris. Sabi niya, alam ko na magaling. Napapanood ko na si Maris dati. As in like, PBB pa lang. Tapos ngayon, magkasama kami sa show. Sabi ko, napapanood ko na siya. Sabi ko, ang galing nito siguro. Pag-comedy. And that time, sabi ko, since bago lang ako, nangingi rin ako ng tips sa kanila. Siyempre, mga mas nakakatanda sa akin. And ito, nagbigay naman ng mensahe si Maris para kay Anthony sa pamamagitan ng isang recorded video. You deserve this recognition, and I'm so happy to be one of your co-worker and ka-eksena as Irene Chu. But yeah, I'm so proud of you and aim for the stars kasi papunta ka na doon. I'm so proud of you. I'm rooting for your success. But yeah, I'm very, very happy for you, Anthony, and you deserve all the love that you're getting and the success then. At ito ayon naman kay Anthony, hindi raw niya in-expect na mapapasama siya sa Can't Buy Me Love ng Don Bell. Pakinggan natin ulit si Anthony. Actually, matagal na yung character pero biglaan lang din kasi yung sa akin. Tinawag lang ako one day. So, ang nangyari, may ginagawa ako that time na show, yung Arnard pa. Tapos, dami nangyari. And ako, may sinusulat kasi akong character that time sa Arnard. Pero parang hindi ko masyado nalabas doon. Ang dami nangyari nga. Pero yun nga, nasulat ko siya that time, yung character na yun. Tapos parang, sabi ko, parang mas mag-work siya dito kay Snoop. As Snoop, parang mas street kid to, mas smart kid siya. Mas, alam mo yun, mas alam niya yung kung paano yung tono ng pananalita niya. Tapos parang mas nag-work siya dito sa Can't Buy. At sa nasabi ring interview, mariin pinabulaanan ng aktor ang chismis na hindi raw sila okay ni Donnie. Meron daw kasi mga tao na pilit silang pinag-aaway at ginagawan ng issue. Sabi nga niya, pakinggan natin. Basta kami po, ginagawa lang po namin yung best naming lahat para sa show po talaga. And napag-usapan na nakikita naman po namin ni Don yun. Yung sabi lang namin na huwag yun nung pansinin kasi yun nga po, lahat po nang ginagawa para sa show naman po. And lahat naman po dun magagaling naman po. And ito, matatandaan na sinabi ni Donnie na very proud siya sa kasikatan ngayon ng tambalang Snoop Rin. At sa panghuli natin, chika, for today, muling pumirma ng kontrata sa talent management ng ABS-CBN na Star Magic si Daniel Padilla. Sa report na inilabas ng ABS-CBN News, pinatunayan ni DJ na isa pa rin siyang kapamilya kasabay ng pagpawi sa mga espekulasyon na hindi na siya kabilang sa talent
ng mother station nito at nakatakda rin itong pumirma ng bagong kontrata sa ABS sa susunod na buwan o sa Pebrero. And sa bagong kontrata ni Daniel sa Star Magic, marami tayong aabangan sa kanya ngayong taon. Ating niyang aabangan mga kachismis. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.